Pangalawa, be strong because God goes with you. Sabi ng Diyos kay Joshua sa Joshua 1:9, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot o kaya'y manghina. Dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay sasa iyo kahit saan ka pumaroon. Napansin mo ba kaibigan? 3 beses inulit ni Lord, magpakatatag ka, magpakatapang ka, huwag kang matakot. Bakit? Kasi takot si Joshua. Hindi siya nagpe-pretend, hindi siya nagmamaangas. Alam ng Diyos ang nararamdaman niya. Kaya 3 beses sinabi ng Diyos, huwag kang matakot, magpakatapang ka. Hindi ito motivational talk. Kaya mo yan, laban lang. No, may pinaguhugutan ito. Ano yun? Kaya nasasabi ng Diyos na Joshua, magpakatatag ka, kasi ang pinaguhugutan nito ay ang presensya ng Diyos. Merong reason para maging matapang si Joshua. Ang reason ay dahil handa ang Diyos na samahan siya. Kayang sabihin ng Diyos kay Joshua na magpakatapang siya kasi siya mismo ang sasama kay Joshua. Maraming tao ang magsasabi sa iyo na magpakatapang ka, kaya mo yan, gawin mo ito, gawin mo yan. Pero anino nila, hindi mo makikita na sasama sa iyo. At kung sumama man sila sa iyo, wala silang kapangyarihan na pagtagumpayin ka. Kaibigan, be strong because God goes with you. Ang tunay na lakas, tatag, at tapang ay hindi confident sa sarili, kundi ito ay confidence in the God who goes before you. Tignan mo, sabi niya, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Grabe yung paalala na ito, no? Sabi ni John Hill, consider who gave the command, the everlasting I am, faithful to His promises. Wow! Hindi lang alalahanin daw yung command ng Diyos na huwag matakot, kundi aalalahanin natin kung sino ang nagsasabi ng command. Ang nagsasabi ng command ay hindi ang presidente ng Pilipinas. Ang nagsasabi ng command ay hindi yung boss mo sa workplace. Ang nagsasabi ng command ay ang makapangyarihang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. At kung ang Diyos ang nagsasabi sa iyo na huwag ka matakot, ay walang dahilan para hindi ka sumunod. Kaibigan, tandaan mo ito. Where God commands, He enables. Hindi ka niya uutusan tapos iiwan ka. Hindi siya magbibigay ng assignment ng walang anointing. Kaya sabi niya kay Joshua, magpakatapang ka. Grabe, tingnan mo yung job description ni Joshua. Kasi nakakatakot naman talaga. Siya ay leader ng 1,000,000. Grabe, ako maging D-group leader ng 2 o 3 tao. Isang malaking responsibility na. Pero ito, 1,000,000. Grabe, ako konti lang. Wala pang 12 yung D-group member ko doon sa isang group. So, meron akong 2 group, pero yung bawat isang group, hindi naman aabot ng 12. Pero alam mo, bago kami mag-D-group, sabihin ko kay Lord, hindi ko po ito kaya. Ikaw po yung mangusap sa amin. Tulungan mo po ako. Pero ito, grabe. 1,000,000? Siya ang mangunguna doon sa 1,000,000 na yon. Grabing responsibility nito. And then, papasok sila sa lupain ng mga higante. Lalabanan nila ang mga matitibay na lungsod at military forces ng Canaan. Siya ang mangunguna sa digmaan. Sa kanya nakasalalay ang kanilang direksyon at future. Magdidistribute siya ng lupa sa mga Israelita. Siya ang magdidisiplina ng mga taong hindi sumusunod sa Diyos o nagrereklamo. Kaya nga sabi ni Matthew Henry, Joshua is to encourage himself with the presence of God. Let not thy own infirmities dishearten thee. Ang ibig sabihin, ang magbibigay ng tapang kay Joshua ay hindi kung marami silang sandata na binigay ng Diyos. Hindi. Ang magbibigay ng tapang sa kanya ay kung mangangako ang Diyos na sasamahan sila. Ang tapang ay hindi galing sa I can do this. No. Ang tapang ay galing sa God is with me. Kaibigan, tandaan mo ito. Fear is normal. Pero ang hindi normal ay yung nananatili ka pa din sa pagkatakot kahit sinabi na ng Diyos sa iyo na sasamahan ka niya. Courage is not the absence of fear. Courage is moving forward with fear in your chest because God is standing beside you. Alam nyo, nung taong 2022 ang Russia ay nag-invade sa Ukraine. Maraming cities gaya ng Kiev, Kharkiv, and Mariupol ang binomba. At habang nagtatago ang mga Ukrainian sa basements, may mga Kristiyanong nagtipon-tipon sa mga underground, sa mga subway tunnels at basement shelters. Documented ito ng BBC, Christianity Today, Reuters at iba pang global news outlets. Now, anong ginagawa nila doon sa basements, undergrounds? Anong ginagawa nila?
nagwo-worship sila, humihingi ng kapayapaan, nagpapalakas ng isa't isa sa salita ng Diyos. Merong isang Ukrainian Christian na nagsabing, "We are afraid." Napaka-honest niya, no? Sabi niya, "We are afraid, but Jesus is with us and that is enough." Hindi nawala ang bomba pero hindi sila tuluyan nagpadala sa takot. Bakit? Because courage rises wherever God is present. Kaibigan, ganon din sa atin. Hindi man literal na bomba ang dinadaanan mo ngayon, pero pwedeng emotional bombs gaya ng anxiety, betrayal, burnout, sickness, financial collapse, family conflict, at kahit nanginginig ka, kahit walang clarity, kapag kasama mo ang Diyos, lumalabas ang tapang mo na hindi mo alam na meron ka pala. Sa isang church sa Manila noong 2021, may isang tatay na ilang dekada ng adik sa alak at bisyo. Nasira ang pamilya niya. Nawala ang respeto ng mga anak niya. Nawalan siya ng self-worth. Pero isang araw, dinala siya ng asawa niya sa church. Doon niya narinig ang gospel. Umiyak siya. Bumagsak siya sa harap ng Diyos. Sabi niya, "Hindi ko kaya pero Lord, samahan mo ako." At doon nagsimula ang miracle. He joined a recovery group. Naalala niyo yung pinag-usapan natin kanina? Kapag humakbang ka na, susunod ng miracle. So anong ginawa niya? Humakbang siya. Sabi niya, "Hindi ko kaya pero sa'yo na ako, Lord. Susuko na ako sa'yo. Hahakbang na ako papunta sa'yo." So anong ginawa niya? He joined a recovery group. Nagsimula siya magbasa ng Bible. Sumama sa discipleship group. At unti-unti nawala ang addiction. Na-restore ang marriage. Naayos ang relasyon niya sa mga anak. Miracle ba yon? Miracle yon. At alam mo kung nasaan siya ngayon? Siya ay isang worship leader. Yung dating hindi makatingin ng diretso sa tao, ngayon nakatayo sa harap, nagtataas ng kamay, nagpupuri sa Diyos. Yun yung miracle. Pero hindi mo mararanasan yon, kaibigan, kung hindi mo ihahakbang ang iyong paa sa pagsunod. Si David hindi naman malakas. Si Goliath, malakas siya. Tama ba? Sa paningin ng mga tao. Pero ang lakas ni David, hindi galing sa kanyang tirador, kundi galing sa Diyos. Sabi niya, "Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga leon at oso, ang siya ring magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong iyon." Kaibigan, balikan mo ang iyong nakaraan. At isipin mo kung paano ka sinamahan ng Diyos. At kung paano kanya tinulungan noon, ganun ka din niya sasamahan at tutulungan ngayon. Sabi nga ni John Bloom, David was not self-confident. He was God-confident. Sabi din ni John Piper, God's assignments come with a special sense of His presence. Grabe, no? Kapag binigyan ka ng assignment ng Diyos, sasamahan niya yan ng kanyang presence. Kaya kaibigan, sumunod ka. Simulan mo tanungin, Lord, ano ba yung direction mo sa akin? At susunod ako. At pag ginawa mo yun, mararanasan mo yung presence niya. Mararanasan mo yung miracle. Kaya kung may battle ka ngayon, hindi mo kailangan maging fearless. Kailangan mo lang maging puno ng pananampalataya. Kaya lang ang tanong, paano natin ito i-apply sa ating buhay? Una, repent from the sin of letting fear control your decisions. Madaling sabihin na natatakot lang tayo, pero minsan ang totoo, takot na ang totoong nanggahari sa puso natin imbis na si Lord. Yung takot na yun nasa trono. Tandaan mo ito, ang takot ay nagiging kasalanan na kung ito ang nagiging dahilan para huminto tayo sa pagsunod sa Diyos. Kaibigan, kasalanan yan kung merong pinapahakbang ang Diyos sa iyo pero hindi mo sinusunod. Kaya nga, simulan mo i-confess yan kay Lord. Lord, pinayagan ko ang takot ang magdikta ng kilos ko. Patawarin mo po ako. Pangalawa, repent from the sin of self-reliance. Marami sa atin, kahit Christian na, nasa sanlibutan pa din ang pag-iisip. Lakas ko to, diskarte ko to, kakayanan ko to. Kaibigan, pag ginagawa mo ito, sinasabi mo sa Diyos na, Lord, hindi kita kailangan. Yun yung truth. Kaya nga, repent of that pride. Sabihin mo, Lord, sa sarili ko, mahina ako, patawarin mo po ako sa pag-realize sa sarili ko. Now, I choose to trust your presence. Sabi ng Panginoong Hesus, apart from me, you can do nothing. At pangatlo, repent from the sin of delayed obedience. Kapag pinatagal natin ang pagsunod, ang tawag doon ay hindi waiting. Ulitin ko, kapag pinapatagal mo ang pagsunod sa Diyos, ang tawag dyan, hindi waiting. Ang tawag doon ay disobedience. Sabi ng Diyos kay Joshua, arise, bangon, tumayo ka na. Hindi arise kapag ready ka na. Hindi arise kapag hindi ka na takot. Kaya kaibigan, pagsisihan mo kung saan ka nagpo-procrastinate na sundin ang kalooban ng Diyos.
Sabi mo, Lord, pinatagal ko ang pagsunod, patawarin mo po ako, tulungan mo po ako, susunod na po ako ngayon. Sabi ng Diyos, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. At pangapat, repent from the sin of isolation. Nakakalungkot kasi may mga kapatiran na umiiwas sa mga tao, umiiwas sa mga leaders, umiiwas sa discipleship, umiiwas sa accountability kasi ayaw nating ma-expose ang weakness natin. Pero kaibigan, tandaan mo ito, ang isolation ay pinamumugaran ng spiritual defeat. Diyan ka matatalo. Diyan ka hihina. Diyan ka hindi lalago. Diyan ka hindi magmamature. Kaibigan, balik ka sa discipleship group. Balik ka sa ating church community. Balik ka sa ating accountability. Sabihin mo, Lord, nag-isolate po ako ng aking sarili. Patawarin mo ako. Bring me back to your people. Sabi sa Hebrews 3:13, encourage one another daily. Kaibigan, sa bawat pagsuko mo, sa bawat pag-amin mo, sa bawat pagtalikod sa kasalanan, ay maririnig mo ang boses ng Diyos na nagsasabing, do not be afraid, for I am with you. Kaibigan, saan ka tinatawag ni Lord na maging matapang ngayon? Ano yung battle? Ano yung giant? Ano yung step na kinakatakutan mo? Hindi mo kailangan maging superhuman. Hindi mo kailangan maging katulad ng iba. You just need to walk with the God who goes before you at nagbibigay ng courage sa iyo. Be strong because He goes with you.